Nang makatapos sa kolehiyo si Lindsay Hawker, pinangarap niyang malibot ang buong mundo. Ang kanyang plano na libutin ang buong mundo ay nagsimula sa Tokyo. Wala siyang kamalay-malay na sa mismong lugar na iyon kung saan nga sana magsisimula ang kanyang panibagong kwento. Doon pala magwawakas ng maaga ang kanyang buhay. Sa isang balcony ng apartment, matatagpuan ng kanyang wala ng buhay na katawan. Inilagay nga sa isang bathtub at saka tinapunan ng buhangin. Si Lindsay ay pangalawa sa 3 anak ni Bill at Julia Hawker. Nagtapos siya ng kursong biology sa isang sikat na universidad sa UK. Pagkatapos niya sa kolehiyo, naisip niyang magturo ng English sa Japan. Noong una ay ayaw siyang payagan ng kanyang mga magulang dahil nga sa malayo ito. Marahil ay kutob na rin iyon ng kanyang mga magulang sa kanyang sasapitin sa bansang iyon. Pero dahil nga sa gusto ito ng kanilang anak, sinuportahan pa rin nila itong si Lindsay. Pinayagan nila ang nooy 21 anyos na dalaga na pumuntang mag-isa sa Japan para maging isang English teacher. October 2006 nang lumipad ang dalaga papuntang Japan. Bago ang flight ni Lindsay, sinabihan pa siya noon ng kanyang ate na mag-ingat siya sa bansang pupuntahan. Noon kasi napakainit pa ng kwento tungkol kay Lucy Blackman, isang 21 anyos din na dalaga mula rin doon sa UK na pupuntang Japan. 7 buwan nang nawawala noon itong si Lucy nung madiskubre ang kanyang katawan na inilibing pala sa isang maliit na kuweba. Babalik tayo kay Lindsay. Natuloy nga ang kanyang flight papuntang Japan. Doon, agad naman siyang nakakuha ng trabaho bilang isang English teacher sa isang sikat na language school. December 2006, 2 buwan matapos lumipad ni Lindsay sa Japan, sinundan siya ng kanyang mga magulang at kapatid para nga ipagdiwang ang kanyang 22nd birthday. Linipot nila ang ilang mga sikat na tourist spot sa bansang iyon. Wala silang kamalay-malay. Ito na rin pala ang huling birthday celebration na kakasama nila itong si Lindsay. Ikinuwento noon ni Lindsay sa kanyang mga magulang kung gaano siya kasaya sa Japan at sa kanyang trabaho, kaya nga napanatag naman yung kanyang mga magulang. Pero nagbago nga ang lahat ng ito gabi ng March 25, 2007. Napansin kasi ng kanyang roommate na hindi pa nga umuwi si Lindsay ng gabing iyon. Hindi umano gawain ni Lindsay na hindi nga umuwi ng gabi at hindi rin magsabi sakaling gagabihin siyang umuwi. Kaya nga ang kanyang roommate noon ay talagang takang-taka rin sa hindi pagpaparamdam ni Lindsay mula nga nang umalis siya kinaumagahan. Mas lalo pang tuminti ang kaba ng roommate ni Lindsay matapos siyang hindi umuwi buong magdamag. Matapos nga ang araw, doon na nga tumawag sa tatay ni Lindsay ang paaralan din nung kanyang pinapasukan. 2 araw na raw kasing hindi sumipot sa kanyang mga klase ang dalaga. March 25 at 26, wala rin umano silang natanggap na tawag o paalam mula nga sa kanya. Dahil dito, bilis namang iniulat na missing si Lindsay ng mga otoridad doon sa Japan. During that time, talagang magkahalong takot at pangamba yung naramdaman ng pamilya ni Lindsay dahil nga hindi gaya ng dati itong naging hindi pagpaparamdam ni Lindsay. Hindi man lang siya nagparamdam maging sa kanyang email at Skype. Hindi rin umano makakontak ang kahit na anong number nitong dalaga. 5 araw bago nga naiulat na nawawala naman si Lindsay, inapataan pa siya noon sa isang local bar na pag-aari din ng isang Briton. Doon umano, malimit makijamming si Lindsay sa kanyang mga kaibigan. Malimit umano siyang umuwi nga ng mas maaga kaysa doon sa kanyang mga kasama. At gaya nga ng dati, maaga umanong umuwi si Lindsay nung araw na iyon ng kanyang pagkawala. At gaya ng dati, maaga umanong umuwi si Lindsay noong araw na iyon sakay ng kanyang bike bilang service dahil malapit lang naman yung kanilang apartment dito sa nasabing bar na ito. Pero ang hindi nila alam, dito pala sa pag-uwi ni Lindsay, isang tao pala yung nagmamanman at sumusunod sa kanya. Pagka-uwi ng dalaga sa kanyang apartment, isang lalaking Hapon ang kumatok sa kanilang pinto. Ang lalaking ito ay si Tatsuya Ichihashi,
isang 28 anyos na Hapon. Tinanong nito ang isa pang English teacher si Lindsay at nakiusap siya mismo dito sa dalaga kung maaari umano siyang kuning private tutor nito. Dahil kasama naman noon ni Lindsay ang kanyang dalawa pang mga roommates. Nang mangyari ito, ipinapasok niya sa kanilang apartment ang lalaki at pinainom pa niya ng tubig. Tapos nga ang ilang minutong usapan, ipumayag din sa offer itong si Lindsay dahil nakarin sa kailangan niya ng extra money para sa kanilang summer tour ng kanyang boyfriend na noon ay nasa UK. Pero bago tinanggap ni Lindsay ang offer, naging matalino naman siya. Pumayag siya sa kondisyon na lahat nga ng kanilang study session ay gagawin sa mga public places gaya nga ng cafes for safety purposes. Bago umalis noon si Ichihashi sa apartment, iniabot nito sa dalaga ang portrait drawing niya kay Lindsay kung saan niya nakasulat ang kanyang contacts. Drawing na ito nga ang kalaunay magtuturo dito sa suspect sa pagkawala ng dalaga. Mapunta tayo sa March 25, 2007, ang mismong petsa kung kailan huling nakita itong dalaga. Maagang umalis sa apartment si Lindsay para pumunta sa isang local cafe kung saan nga mangyayari ang unang English lesson nila nitong si Ichihashi. Sa CCTV footage nga na ito sa cafe, nakunan pa nga si Lindsay kasama itong binata. Katapos ng kanilang session, sumakay yung dalawa sa taxi. Nagdahilan pala kasi noon itong si Ichihashi na naiwan ito ang kanyang pera sa apartment at dahil malapit ito, pumayag si Lindsay na sumama na para kunin yung bayad sa kanya. Bago nga bumaba sa taxi, ay nagpilin pa yung dalaga sa driver na maghintay ito ng ilang minuto dahil may kunin lang umano siya sandali. Pero after 10 minutes hindi pa rin mapapamula nga sa apartment ng dalaga kaya nga yung taxi driver umalis na. Di na nga muli pang nakita ang dalaga matapos nitong pumunta sa apartment na ito. 5:30 ng hapon, March 26 na kinaumagahan, ilang oras matapos ang ma-airport na nawawala itong si Lindsay, dalawang police officers ang dumating sa apartment ni Ichihashi matapos siyang ituro bilang huling tao posibleng nakasama ng dalaga. Salamat nga ito doon sa drawing na binigay niya kay Lindsay na may pangalan, pirma at kontak niya mismo. Wala umanong ilaw sa loob ng apartment nang madatnan nila ito, pero suspetsa ng mga pulis may tao sa loob. Tumawag ng backup pulis at humingi ng permit para pumasok sa loob ng bahay. Pero natunugan ito ni Ichihashi kaya nga sumalisi siya gamit yung isa pang pinto ng kanyang apartment. Habang naghihintay sa ibang pinto yung mga otoridad, nakita siya ng isa sa mga pulis sa hallway kaya nga nagkaroon ng habulan pero nakatakas itong lalaki. Sa loob naman ng kanyang napakakalat na apartment, doon nga nakita ng mga otoridad ang isang kahina-hinalang batang na nakalagay sa balcony. Puno ito ng lupa, buhangin. Nang inspeksyonin na nga ito ng mga otoridad, nakita nila doon ang isang kamay na hindi nga gaano natabunan. Sa madaling sabi, mayroong tao sa bathtub na ito. Matapos nilang matukoy kung sino ito ay nagpositibo, ang tao nga dito sa bathtub ay walang iba kundi si Lindsay Hawkins. Alam nyo, talagang labis-labis yung pagluluksa ng kanyang pamilya nung malaman nila yung sinapit ni Lindsay. Kaya nga sa tulong ng kanilang gobyerno ay nakiusap sila noon para sa agarang hustisya. Pero dahil nga sa matinig itong lalaking ito, nakapagtago siya ng higit 2 taon bago siya na-arresto noong November 10, 2009 habang pasakay sana siya ng isang ferry. Maraming nagtaka bakit niya umabot sa 2 taon bago na-arresto itong suspect. Pero nung malaman nila yung dahilan, talagang nakakulat pala yung ginawa nitong lalaki. Lumalabas na kaya pala hindi agad nahuli itong salarin sa kabilangan ng media coverage tungkol sa kasong ito. Kanang anunsyo sa pabuya na umabot pa nga sa 10 milyong yen. Dahil sumailalim itong si Ichihashi sa isang plastic surgery para nga siyang baguhin yung kanyang itsura. December 23, 2009, 6 na linggo nga matapos mahuli itong si Ichihashi,
inamin din niya sa wakas ang tumal-tumal na krimeng ginawa niya. Nung araw umano na umakyat ang dalaga para kakunin yung bayad sa kanya, pinapasok niya ito sa kanyang apartment. Tinangka niya itong pagsamantalahan. Well, hindi umano niya sinasadya pero nasakal niya ng gusto sa proseso itong dalaga. Samantala, noong July 11, nakamit na rin sa wakas pamilya ni Lindsay ang hustisya matapos lang hatulan ng korte itong si Ichihashi ng life imprisonment dahil nga sa kasong kanyang ginawa. And well, with that, once again, salamat po ng sa inyong walang sawang pagsuporta. Muli ay binabati at nagpapasalamat kami sa mga kasama namin sa nating mga kwentuhan. At muli ay nga po muli ang inyong kuya, si Kuya Eddie, na nagsasabing may bago na naman akong laman. Thank you so much and see you next time. Good bye.